Hello guys, nandito na naman tayo. Siyempre, good morning muna dyan at good evening rito. Ito guys, pag-usapan natin sapagkat yun nga, itong nagpalabas ng di ba? Ng mind conditioning survey ang False Asia. At ito, basahin natin yung pinost ni Senator Kiko rito. Sabi niya rito, lumabas ang unang False Asia Senate Survey para sa 2028. Heto naman ang Pulse Asia April 20 to 24 2025 Senate Election Survey. Dito, wala po tayo sa listahan sa page 1, nasa page 2 po. Ranking 16 to 18 at 4% ang kulang para makapasok sa top 12. Habang plus minus 2% naman ang margin of error, ika nga anybody's ball game. At tight fight ang 12 to 18. Okay. Ang mahalaga, hindi tayo bumitaw at nakipagbakbakan mano a mano hanggang sa dulo. Ang resulta, nag-number 2 si Bam at nag-number 5 naman tayo. Habang nag-number 1 naman ang Akbayan Party List na kulelat din sa survey ng Pulse Asia at itong survey ng ML Party List, no? Nanalo si Laila sa ML Party List, kulelat din sa survey ng Pulse Asia. Tandaan, hindi tayo pinababayaan ng taong bayan at tiwala ako na hindi tayo pababayaan ng taong bayan. Okay, malayo pang 2028, walang bibitiw. Senator Kiko, alam nyo, sa totoo lang, wala na namang naniniwala dyan sa Pulse Asia. Dahil False Asia naman talaga yan. At sa totoo lang, halos lahat ng survey niya ng mga nagdaang eleksyon mga sablay naman. Kung titingnan natin ang history, pati ang SWS paray sablay, no? Ngayon, siyempre kung sino ang nakabayad, yun ang kanilang ipatatas. Isipin nyo na lang, no? Ito, ang totoo niyan, hindi totoong survey kasi yung sa 25 na nangyari. Kaya sablay na sablay sila eh. Ang False Asia at ang SWS ang pinakamalayo sa lahat ng survey na naganap. Hindi talaga sila tumama. Ang layo. Ngayon, nag-survey sila. Ang nag-number 1 ay si Robin daw. Paano magna-number 1 si Kambing Nana, si Unggoy Nana pala? Paano mangyayari magna-number 1 yung sa survey pagka-senador? Itong False Asia, ginagawang tanga ang mga tao, ginagawang mga siraulo ang mga tao. Sino pa ba naman ang boboto kay Unggoy Nana? Halatang halata ang kanyang kabubuhan. Pangalawa, sinasabi nyo, inakakala nyo kasi pilit yung inilalagay sa isip ng tao na napakarami pa ng mga didilis. Excuse me po, ang mga didilis, kita mo nga, hindi makabuo ng raling marami. Kung hindi pa sasama sa mga iglesia ni kulto, hindi pa sila dadami. Pagpalagay mo na, buuin mo na lahat na ng iglesia ni kulto. Maging bumoto na kay Unggoy Nana. Hindi pa rin yan magda-number. Paano magda-number 1 niya? Ilan lang ba ang butante ng iglesia? Ang census nila nasa 2.8 million lang. Ilang porsyento sa 2.8 million ang butante sa kanila, di ba? So, malabong-malabo. Kaya yung False Asia, false talaga yan. Hindi yan kapani-paniwala. Kaya, Senator Kiko, tama ka naman sa sinasabi mong yan. Pero, ang katotohanan, hindi totoo yung survey ng False Asia. Talagang mataas ka na nun. Sinuportahan ka ng mga loyalists. Pinangampanya nga kita Hindi lang ako nagkampanya sa'yo. Sa inyo ni Bam, maraming mga loyalista ang nangampanya sa inyo. So, nag-combine talaga ang pink, nag-combine ang dilaw at ang sumuporta rin kaming mga loyalista. Bagamat merong mga loyalista na hindi pa rin maka-move on, no? Sa galit sa mga dilawan na hanggang ngayon sila ay napaka-tradisyonal pa. Meron pa rin, hindi ko sinasabing wala. Meron pa rin. Yung mga yon hindi bumoto sa'yo. Hindi sila sumuporta. Pero ako'y naniniwala, marami sa amin ang sumuporta sa inyo. Kaya kami ay tiwalang-tiwala na mananalo talaga kayo noon pa man. Diba? So, kaya walang torya-torya. So, yung survey ngayon ng False Asia, isang malaking katarantaduhan yan at isang malaking bulahan.
Isipin mo, ang pinaangat lang nila ay si Robin lang. Aba. Paano naman sila Jimmy Bundok? Paano naman yung ibang naghahangad rin, di ba? Ba't hindi nyo paangatin? Dapat paangatin nyo rin. Dahil mga kaalyado nyo yun eh. So itong False Asia, isa sa hindi pagkakatiwalaan itong survey na ito. Sa totoo lang. Pero ako, mas naniniwala pa ako sa survey ng ng Okta Research, no? Pero ito yung guys, no? Ilan ba ang tinatanong nila? 1,500? Hindi nga nila napuntahan kahit yung 1,500, kulang pa yan sa representasyon ng bawat barangay. Dahil ilan ba ang barangay sa Pilipinas, di ba? So, ibig sabihin, isang tao sa isang barangay, hindi nila natanong. So, kaya ano yan, malabo pa yan, malabo pa sa sabaw ng pusit yan. Ito, yung sinasabi ni Senator Kiko rito, ito ay pagpapatunay na sablay ang False Asia. At sila nga panay nga ang paliwanag nila nung nakaraan, di ba? Panay ang paliwanag nila kung bakit sila sumablay noong 2025. Kaya wag nating kakalimutan ang kahihiyan na inabot nitong False Asia at SWS noong 2025 election. Ang sabi nila, hindi daw nila na-anticipate ang mga kabataan. Yun na nga ang isa sa problema pa sa mga survey firm na ito, meron akong mga nabasa na conversations dito sa Reddit, no? Meron pala itong mga False Asia, pag nag-survey pala, tatanungin muna sila kung sila ba ay DDS o maki-BBM. Pag sila daw ay BBM, nilalampasan. At eto pa ang tinatanong pa nila, hindi sila nagtatanong sa mga may trabaho, ang hinahanap talaga nila yung mga tambay. At hindi lang basta tambay, kailangan ikaw ay maki-Duterte. Or hindi ka man maka-Duterte, hindi ka rin maka-administrasyon. Tapos tsaka ka lang nila isusurvey. Yun ang nabasa ko lang sa Reddit, Hanapin nyo na lang doon. Mababasa nyo rin naman yun doon sa Reddit. Ngayon guys, yun ay mga personal na experience. Ngayon guys, eto. Tsaka eto kung sinasabi nila na miss nila yung mga kabataan noong 2025, magpahanggang ngayon sinasadya yung lockdown ang kabataan. Ang tanong ko sa inyo, SWS False Asia, bakit hindi ninyo sinusurvey ang mga kabataan? Kayo na nagsabi 40% ng voting populations natin ngayon ay nasa kabataan. Yung mga kabataan yan, kung 40% yan, taob na ang bangka ninyo. Taob na si Inday Sayad dahil walang bubutong kabataan sa kay Inday Sayad. Dahil ang mga kabataan natin ngayon ay matatalino na. So alam na alam nila, ba't sila buboto sa isang may sayad? Ba't sila buboto sa isang tao na takot sa accountability? Ba't sila buboto sa isang tao na walang ginawa kundi magyabang, magbanta sa kanyang kapwa, di ba? So ba't sila boboto sa isang tao na kurap na at hindi kayang ipaliwanag kung saan dinadala ang pera, bagkos ang gagawin niya, mag-ad home at magbanta? So ngayon, ang tanong ko, bakit hindi ninyo sinusurvey ang mga kabataan, SWS at saka False Asia? Kayo na ang nagsabi na dati na-miss ninyo ang pag-survey sa mga kabataan, hindi ninyo nakita yan. Kaya nga sablay na sablay kayo O ngayon, subukan nyo mag-survey sa mga kabataan. Tingnan natin. Dahil kung talagang marami pa yan sila Inday Sayad, bakit hindi dumami ang rally nila sa Senado? Bakit hindi sila makapagpadami ng rally? Hanggang Liwasang Bonifacio na lang ang kaya nila? Kung wala pang member ng mga kultong aattend, hindi kayo dadami. Yung pinakamarami nyo, 5,000. What the heck? Yan na ba yun? Ewan ko sa inyo. So, SWS False Asia, mga peking survey, puting mind conditioning. Okay? So, yun lang. So, mga bobong didilis at may side dyan na nyo. Natili kayong mga bobot may side. Sapagkat ang may side, laging high blood. Bye!